Isang pedicab driver natagpuan patay sa Valencia City sa Bukidnon. Ayon sa mga otoridad, sunog ang mukha at maselang bahagi ng biktima. Sa Nueva Vizcaya naman, nahuli ka ang pang-hold up sa isang kooperatiba. Yan ang unang balita ng host ng GMA Regional TV Early Edition na si Caitlin Revilla. Caitlin, mayong aga. Maayong aga, Ivan. Patuloy ang isinasagawang masusing investigasyon sa pagkakakilanlan ng lalaking ng hold-up sa isang kooperatiba sa Bambang Nueva Vizcaya. Sa kuha ng CCTV, makikita ang paghinto at pagparada ng isang motorsiklo sa tapat ng gusali ng isang kooperatiba sa Bambang Nueva Vizcaya. Pumasok sa gusali ang rider na nakasuot pa ng helmet. Dumiretso raw ito sa cashier at saka nagdeklara ng hold up. Itinutok niya yung baril, sabi niya, kaya't mo hold up. Ganun sabi niya. Siyempre, nung una, parang hindi ako naniwala. Pero nung ginanon ni iba na to. Nang walang maibigay na pera ang kahera, pumunta siya sa isa pang babae na siyang bookkeeper ng kooperatiba. Tinutukan daw nito ng barilang babae at saka sinampal matapos magmatigas sa hold-upper. Kaya kinuha nito ang bag ng babae at tinangay ang pitaka na naglalaman ng mahigit 1,000 piso. Pilit daw pinapasok sa loob ng pantry ang dalawa at saka umalis ang suspek. First time kasi mangyari yun. Tapos parang ang hirap tanggapin, ma'am, na one. Ganon yung nangyari. Tapos nagkaroon pa ng trauma. Nung parang ayaw na namin pumasok. Hindi patukoy ang pagkakakilanlan ng suspek, pero nakipag-ugnayan na ang Bambang Police sa iba pang himpilan ng pulisya para sa ikadarakip ng suspek. Pinag-aaralan din ang mga kuha ng CCTV na naka-install sa National Highway. Bakas ang hirap ng lalaking ito nang matagpuan ang bangkay niya sa Purok 11, Barangay Tugaya, Valencia City, Bukidnon. Sunog ang mukha at maselang bahagi niya at may sugat sa ulo. Kinilala ng pulisya ang biktima na isa raw padjak driver at residente ng Glan, Sarangani Province. Lumalabas na posibleng personal na alitan ang sanhi ng krimen. Aduna siya kining gisundan nga iyahang karelasyon nga anaapod sa Valencia City. So dito iya kining gisundan and actually maugit ka na dunay mga conflict sa maong iyang karelasyon, so dinigadagan ang investigasyon pod sa ato ang kapulisan. May mga person of interest na ang kapulisan. Iniuwi na rin sa Sarangani ang malabi ng lalaki. Mas malakas na aktibidad ang naitala ng FIVOX sa Bulkang Taal kahapon ayon sa FIVOX. 7 malalakas na pagyanig ang nai-record sa 15 seismic stations ng ahensya pasado alas 6 ng umaga. Paliwanag ng Taal Volcano Observatory, nakainin po ng enough gases and then nag-release siya rin. Wala naman kaming nakitang manifestation such as the mga nare-record ng mga burst. Nauna nang sinabi ng Taal Volcano Observatory sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na hindi pa kailangang itaas ang alert level status ng bulkan. Pero sakaling magtuloy-tuloy ang malalakas na aktibidad nito, mag-escalate yung ganitong event, pwedeng itaas namin. Pero we continue to monitor para hindi naman half-baked kung pagkaan. Lahat ng mga parameters, isa na yan, yung seismicity ng volcano, yung ground deformation. Patuloy na nakaantabay ang FIVOX dahil anumang oras, maaari umanong magkaroon ng mahinang phreatic burst ang Bulkang Taal. Apektado nito ang Taal Volcano Island. Bagamat hindi apektado ang mainland, paalala ng FIVOX. Remain vigilant. Aside from alert level bulletins, meron din tayong advisory to notify the public. Sa huling monitoring ng FIVOX, mahigit 5,000 tonelada ang sulfur dioxide na lumabas sa crater ng Taal Volcano. 2,400 metro naman ang taas ng plume na ibinuga ng bulkan. Samantala, Ivan, dito sa Western Visayas, patuloy ang monitoring ng FIVOX sa Mount Canlaon, bagamat walang naitatalang volcanic earthquake sa loob ng 24 oras na monitoring kahapon. Nananatiling ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone at paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Samantala sa mga kapuso natin sa Western Visayas, abangan ng GMA Regional TV Early Edition mamaya pagkatapos ng unang hirit. Ivan?
Maraming salamat, Caitlin Revilla. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.